meron pong greater and mas deeper revelation sa akin si Lord Jesus. Ngayon lang po talaga. I don't have any plans of recording. Alam niyo po ba, magiging very busy po kami nitong day na to. So you have to pray for us sa mga lakad namin, sa mga kakausapin namin mga tao para makapag-close ng deal. At sabi naman nung kasama kong ahente, baka makapag-close kami ng deal. May blessing kami before this September ends, di ba? May kanta nga wake me up before September ends, di ba? Alam niyo yung kanta ng Green Day na yun. So, I claim that in Jesus' name. Magiging masaya po kami ngayong month na ito. Di ba? So, basic po. So, pero, ito kasi may nireveal si Lord sa akin. Nung siya ay pumanik ng langit, tanda po ninyo. Di ba? Sa Mount of Olives yun. Then, saan siya babalik? Mount of Olives din. Di ba? Yung kanyang second coming yan, hindi rapture. Kasi sa rapture, maliwanag po sa Biblia, hindi tatapak ang kanyang mga paa sa lupa. Sapagkat nakasuspend lang po ang Panginoong Jesucristo sa heaven, sa rapture, tayo po ay kanyang kukuhanin. Siyempre, kukunin niya tayo. Hindi siya papayag na maranasan natin ang tribulation kasi loves niya tayo di ba? Yan ang grace, di ba? Okay. Pero hindi naman yun ang revelation ko Ang revelation na binigay sa akin ng Lord, tingnan mo tingnan po nyo. Pumanik siya, galing siya ng Mount of Olives, babalik siya muli sa Mount of Olives. Kumbaga may pagitan siyang ibinigay, di ba? Ano yung pagitan na yon? Church age. Sa Diyos, kay Lord Jesus, ang isang araw katumbas ng 1,000 taon. Ganon din ang 1,000 taon, parang isang araw lang sa Kanya. Gets nyo? So, meron siyang pagitan na ibinigay. Ito yung church age. Kaya tignan po ninyo sa mga sementeryo. Halimbawa, pinanganak 1905, namatay siya 2005. Ibig sabihin, 100 years ang buhay ng taong yon, di ba? Pero meron siyang dust. Yung dust na yun mahalaga. Yun yung pagitan. Yun yung binuhay niya rito sa lupa. Yun yung kanyang inilagi, tinagal dito sa lupa. Ngayon, mas matindi po dito sa church age. Galing siya ng Mount of Olives, pumanik ng langit, at sa second coming, babalik siya rito, pero kasama na tayo noon, second coming niya. Sa Mount of Olives, din ang bagsak niya. Ibig sabihin, yung bagsak ng mga paa niya, doon niya itatapak para yung pinakamataas na bundok mag-split doon sa Jerusalem. Ano yung revelation dito? Yung church age mismo. Ito yung pagitan. Ibig sabihin, sige, papanik na ako ng langit. Mangaral kayo ng ebanghelyo. Kung sino man ang maniniwala, maliligtas. Ibig sabihin, nagbigay siya ng chance sa mga tao. Matagal-tagal din ang church age para sa kalendaryo natin. Pero kay Lord Jesus, sisiw yan. Click, ganun lang yan. Isang kisap mata lang yan. Sige, papanik muna ako ng langit, pero babalik uli ako. Pero merong pagitan, yung church age. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo ngayon ang mga kamay ni Jesus, tayo ang kanyang mga paa, tayo ang kanyang mga ginagamit para makapagbigay ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Makapag-share ka po sana. Kaya sabi ko, di po ba, napakahalaga ng gawain natin mga Kristiyano of sharing the good news of salvation. Pero malungkot ang mga tao ngayon, parang walang pakialam, Hindi nila alam, napakaikli lang po ng panahon na yaon na ibinigay ng Lord. Pero pag nag-rapture na, matatapos na po yan lahat, marami pong consequence ang mangyayari sa kanila. Pero pag namatay sila nitong church age na hindi nila tinanggap si Jesus, maiimpyerno pong talaga sila. Yun po yun. So, ang church age po is a chance. A chance of accepting Jesus as Lord and Savior. Yun po ang gusto ko sabihin sa inyo. Ang church age ay chance, pagkakataon na ang tao ay maligtas. Alam niyo po ba sa Biblia, nakakaanting ng puso, nakalagay doon, sapagkat walang ninanais ang Panginoon na ni isa man ay mapahamak. Tanda po ba ninyo, sa 100 na sheep, iniwan niya ang 99 na hindi naliligaw at hinanap ang nag-iisang naliligaw. Ganon katindi kay Lord Jesus ang mga kaluluwa. Ganon katindi kay Lord Jesus ang mga souls ng mga tao. Diba? So, yun lang po ang gusto kong iparating sa inyo. Binibigyan ng chance ang mga tao ngayon. So, pero sa chance na yan, gagamitin tayo ni Lord Jesus of propagating and sharing the good news of salvation sa mga taong alam natin hindi pa nakakakilala. Lalo na po sa atin pong mga pamilya. Kaya, umpisahan na po natin, share the gospel of grace sa ibang tao. Bye-bye.